Continuing with our discussion in plane trigonometry, our next topic is right triangle formulas. By definition, a right triangle is a triangle containing one right angle measuring 90 degrees, and the interrelationship among its sides can be systematically described and analyzed through the application of the Pythagorean theorem. So sabi natin 'di ba, ang interior angles ng isang triangle, regardless of what type of triangle it is, dapat laging equal to 180. So dito, pag sinabing right triangle, so yung isa dun sa tatlong interior angle niya, yun ay 90 degrees na. So sabi natin, let's say, ang interior angles ng isang triangle, say we have angle theta, angle beta, and angle alpha. Let's say ito yung tatlong interior angle ng isang triangle. So dapat yung summation ng theta plus beta plus alpha, this is always equal to 180 degrees. O pagdating dito kay right triangle, yung isa dito sa theta, beta, and alpha ay 90 na. Let's say si theta na lang muna yung 90. Let's say 90 plus beta plus alpha. So dapat ito ay 180 degrees. Na kung 90 na si theta, yung natitira ngayon, pag nilipat natin, di ba? Dapat ang lumalabas dito, si beta plus alpha, equal na lang dapat sila sa 90 degrees. Now dito, meron tayong dalawang klase ng right triangle. One is the isosceles right angle triangle. So dito, yung isang angle niya, syempre ay 90 degrees. That's a right angle. Tapos sabi natin, kung ano man yung matitira dun sa dalawang angle, dapat 90 degrees na. So when we say isosceles, yung 90 na to is mahahati into two equal angles. So kalahati ng 90, so parehas na 45 yung dalawang angle niya. So ganito yung itsura ng isang isosceles right angle triangle. So ito ay 90. Kita ko ng kulay. So ito 90 degrees. Ito namang nasa taas, ito ay 45. Ito ay 45. So dalawang angle ay equal. So sabi natin, 'di ba, kapag yung interior angle ay equal, so dapat yung subtending side nila equal lang din. Basically, kung ano man yung side na ito, it is side x, equal lang yan din dito sa side na ito. So that's an isosceles right angle triangle. The other type is the scalene right angle triangle. So dito naman, yung natirang 90, pagkatapos nating i-subtract yung isang right angle, hindi na mahahati into two equal angles. So it can be 30 plus 60, pwede rin 50 plus 40, as long as hindi na siya dalawang 45. So that's a scalene right angle triangle. Ito naman yung itsura niya. So 90 degrees yung isa, then ito yung ating, so ito yung beta, ito yung alpha, and beta is not equal to alpha. Pero yung sum nila ay 90 degrees pa rin. So yun yung ating dalawang klase ng right angle triangle. Moving forward, so ito naman yung tinustukoy na Pythagorean theorem. It is a fundamental principle in trigonometry and geometry that establishes the mathematical relationship among the three sides of a right angled triangle. It asserts that the square of the hypotenuse, so yung hypotenuse natin, by the way, is the longest side ng ating right triangle, is equal to the sum of the square of the other two sides. So mathematically, this relationship is expressed as this one. So etong si A, yun yung adjacent side, si B, yun yung ating opposite side. But eto no, parang pinangalan lang naman siya na ganito. Kung gusto nyo gawing side A si opposite side, and then side B si adjacent side, okay lang din naman. Basta dito, ang importante, kung ano daw yung square ng longest side ng ating right triangle, equal siya dun sa sum ng squares naman ng opposite and adjacent sides. So, ito yung ating Pythagorean theorem. So, applicable siya regardless of what type of right triangle. Basta, right triangle. Ibig sabihin, merong 90 degrees na interior angle. Now, related to this Pythagorean theorem, so papasok na dito tinatawag nating trigonometric functions. So these are called circular functions, which are real functions which relate an angle of a right angled triangle
to the ratios of the two side lengths. So, di ba merong tatlong side yung ating right triangle? So, lahat naman triangle merong tatlong side, no? Pero dito, considering angle theta, so ito yung theta natin, no, nandito sa baba. Considering that angle, so express natin siya in terms of the ratio ng dalawang side. So, pwedeng si adjacent hypotenuse, pwedeng si adjacent opposite, or pwede rin siya opposite hypotenuse. So, dito sa tatlo, pwede ka mamili ng dalawa na ipag-re-ratio. So, ito yung mga tinutukoy natin na trigonometric function. So, etong first set ng ating trigonometric functions, ito yung tinatawag nating SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ito ay mnemonics para mas mapabilis na matandaan itong tatlong trigo function na ito. So, nanggaling yung SO. So, yung SO, ito yung first letters ng itong equation na to. So, sin theta, take note of the first letter. So, this is S. Ito naman, O divided by H. So, dyan nanggaling yung SO. Same with this, cosine adjacent over hypotenuse. This one, T opposite over adjacent. So, dyan nanggaling yung mnemonics sa SOHCAHTOA, no? So, yan yung kailangan nating tandaan. So, dito, actually, 6 yung sinasabi nilang, kumbaga, common na trigonometric functions natin. Yun na rin yung parang pinakalaging tatandaan na trigonometric identities. Pero dito, papakita muna natin na lahat naman actually ng trigonometric identities natin ay nanggaling lang dito sa tatlong ito. So, as much as possible, makalimutan nyo na lahat. Huwag lang itong tatlong trigo function na ito. So, kaya, tandaan nyo na lang din yung mnemonics na SOHCAHTOA. And by the way, no, additional lang. So, let's say itong angle naman sa taas, sabihin natin this is angle beta. Now, hindi naman laging with respect to this angle na nasa baba. So, pwede rin namang itong angle na nasa taas yung gamitin ninyo. Basta ang kailangan tandaan is kung ano yung ibig sabihin ng mga nandito. So, kung sine, lagi siyang opposite over hypotenuse. For example, considering beta. So, kung gusto mo hanapin ano yung value ng sine beta, oops. Patayin lang ako. Sine beta. So, pag sinabi natin sine, di ba, opposite na hypotenuse. So, ang titignan mo, ano yung opposite na side nung angle beta na ito. So, pag sinabi nating adjacent kasi, it also means beside. So, kung yung if you're considering angle beta, so yung adjacent side, yun yung angle na katabi niya. Or yun yung side na katabi niya, sorry. So, considering this angle beta, no, ang adjacent side niya is etong vertical. So, huwag niyo napansinin yung label dito, no, kasi etong mga label na to is with respect to this angle theta. Kapag kinonsider natin si angle beta naman, tapos i-express natin siya in terms of the side. So, ito na lang. A ito, B itong side na to, and then C si hypotenuse. So, if you're considering sine beta, this will be equal to opposite over hypotenuse. So, ang opposite side niya ay side A. Napipindot. Ang opposite side niya ay side A over hypotenuse na C. So, yan naman siya dito sa ating triangle na to. Similarly, if you want the cosine beta, so cosine is adjacent over hypotenuse. So, ang adjacent side ng angle beta is itong si side B. It's side B divided by hypotenuse na side C. And lastly, if you want to get the tangent beta, this is opposite over adjacent. So, ang opposite side ni angle beta, so itong nasa kabilang side niya, that's side A, divided by adjacent side niya na side B. So, dito kasi, kapag theta yung ginamit natin, no? Gamit din ako ng yellow siguro. So, ito, if we're using the labels ng side, ang opposite side ni theta, ito ay B. Hypotenuse niya ay C. Ito naman, adjacent niya is A, hypotenuse niya ay C, while this one, opposite niya ay B, adjacent side niya ay A. So, para hindi kayo nalilito, no? Basta ang tandaan, yung mnemonics na SOHCAHTOA.
regardless kung anong pangalan ng side na yon, ano yung length ng side ng ating triangles. So, basta opposite over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, and opposite over adjacent. So, yan yung ating unang identities. Next, we have the reciprocal identities. So, when we say reciprocal, di ba, pinagpapalit natin yung numerator and denominator. So, dito, ang reciprocal identities na tinutukoy natin ay itong si cosecant, secant, and cotangent. Si cosecant, siya yung reciprocal ni sin theta. Si secant naman, siya yung reciprocal ni cosine theta. Then si cotangent theta, siya yung reciprocal ni tangent theta. Ngayon, kung babalikan natin, di ba, ito yung ibig sabihin ng tatlo. Si sin theta, opposite over hypotenuse. So, sabi natin, si cosecant, yan ay reciprocal ni sin. So, kung kanina, si sin ay, sulat lang natin. So, kanina, si sin theta, ito yung mnemonics na so. So, opposite over hypotenuse. Ngayon, kukunin mo reciprocal niya. Ibig sabihin, imagine natin merong over 1 dito. So, pag fraction kasi na walang denominator, di ba? Is considered as 1 na denominator. So, reciprocal, pagpapalitin mo, yung nasa numerator and denominator, so si 1 ngayon pupunta sa taas, si sin pupunta sa baba. So, 1 over sin theta. Kung anong ginawa mo sa left side ng equation, gagawin mo din sa right side. So, pinag-reciprocal mo yan, i-reciprocal mo din itong si opposite and hypotenuse. Siya ay magiging hypotenuse over opposite. Now, eto na ngayon yung tinutukoy natin dito. That's hypotenuse over opposite, which is equal lang kay cosecant theta. O kaya naging ganito si cosecant, no? Si secant naman, reciprocal siya ni cosine. So, di ba si cosine kanina, yun ay adjacent over hypotenuse. Yun yung ka dun sa SOHCAHTOA. So, kanina, adjacent over hypotenuse, so reciprocal mo naging hypotenuse over adjacent. And with the cotangent, so reciprocal siya nung tangent. So, si tangent kanina, ito yung mnemonics na TOA. So, TOA, opposite over adjacent. So, the reciprocal, naging adjacent over opposite. So, yun yung pinangganigan nung itong tatlong identity na ito. Now, dito, para hindi nalilito, no? Minsan kasi napagpapalit si cosecant tapos si secant. Kung ang reciprocal nyo nag-start sa S, let's say si sin. So, dapat yung reciprocal niya hindi mag-start sa S. So, dapat C. Same with this. Si cosine, pag nireciprocal mo, si cosine nag-start sa C. So, dapat yung reciprocal niya hindi mag-start sa C. So, dapat S. So, yun yung para sa akin, ginagamit ko dating palatandaan para hindi ako nalilito nung nagkakabisa pa lang ako ng identities. Next, we have the even, odd identities and co-function identities. So, itong si even, odd identities, pinapakita lang nito ano yung values ng ating anim na trigonometric function given a negative theta. So, yung theta natin, di ba, that's an angle. So, kapag naging negative daw yung ating angle, so ano yung naging value ng mga trigo function natin? So, pag sin negative theta, it is equal to sin theta. Kapag cosine negative, naging positive pa rin siya regardless of the values ng angle. Hindi pa positive or negative. So, positive pa rin si cosine. Then dito, siguro kahit etong unang dalawa lang yung kabisaduhin, no? Kasi 'di ba si tangent, ito ay sine over cosine. Kung kabisado niyo na si sin negative theta equal siya kay negative sin theta, tapos si cosine negative theta equal lang kay cosine theta. So si tangent, pag-divide niyo lang itong dalawang ito. O anong quotient niyan? Negative sine divided by cosine. So si sine over cosine, that's a tangent. At tapos meron kang negative, kaya negative tangent theta yung nandito. Same with this cosecant. Si cosecant, di ba, siya ay reciprocal ni sine. So, etong si cosecant, equivalent lang din siya kay 1 over sine negative theta. The sine negative theta, ito yung nasa unahan. Sine negative theta equal siya kay negative sine theta. Ibig sabihin, ito ngayon, equal lang din siya kay 1 over negative sine theta, which is negative cosecant. I hope na susundan, no? Si cosine, reciprocal niya si secant.
So, kung si cosine negative theta ay positive, so dapat si secant ay positive din kasi ito ay equal lang kay 1 over cosine theta. And then si tangent, i-reciprocal nyo lang ito. Kahit i-reciprocal naman, hindi naman mapapalitan na negative siya. So, yun yung ating even and odd identities. Next, we have the co-function identities. So, when you say co-function, so ito yung para nasa drawing natin kanina. Pero mag-drawing na lang ako ng panibago. Say, ito yung ating theta. Ito yung ating, so ito is 90 degrees, no? Now, sabi natin interior angles ng triangle ay 180. So, kung 90 na ito, kasi right triangle, so dapat yung natira, etong angle na to, tapos yung angle na nandito, dapat ang sum nila is 90 degrees. Therefore, yung angle na nandito sa taas, pwede natin siyang i-represent as 90 minus theta. Ngayon, sabi dito, si sine 90 minus theta, equal lang siya kay cosine theta. Napakita natin. Let's say, etong side na ito, pangalanan nating A. Itong side naman na ito, pangalanan nating B. Tapos yung hypotenuse natin, say this is side C. Now, pag sinabi natin sine 90 minus theta, ang gagamitin nating angle, itong nasa taas. So, pag sine, this is opposite over hypotenuse. So, that's this so. So, tandaan nyo yung sukatuwa. So, kapag kinuha natin, ano yung value ng sine 90 minus theta, 90 minus theta. So, ito, 90 minus theta na, pero that's an angle lang. So, depende dun sa anong value na magiging theta natin. Kung si theta ay 30, pwede itong nasa taas is 90 minus 30, which is just 60. Pero dito, hindi natin alam ano yung theta. So, express lang natin muna as 90 minus theta. So, pag sinabi natin sine, di ba, this is opposite over hypotenuse. So, ano yung opposite side nung angle na 90 minus theta? Ang opposite side niya, etong si side A. So, that's A divided by hypotenuse side. So, ang hypotenuse side ay C. So, yan si sine 90 minus theta. So, sabi dito sa identity na to, equal lang daw dapat siya kay cosine theta. So, ang gamitin naman natin is yung angle na nandito sa baba, theta. Si cosine, sabi natin, this is equal to adjacent over hypotenuse. Ito yung ka dun sa mnemonics na sukatuwa. So, ka as in cosine theta equals to adjacent over hypotenuse. So, ano ang adjacent side considering angle theta? Ang adjacent side niya or yung side na katabi niya is etong si side A. So, that's A divided by hypotenuse side na C. Now, as you can see, so parehas silang A over C. Therefore, equal sila. So, basically, ganun gumagana yung ating co-function identity, no? Now, if we do this for the cosine, tangent, cosecant, secant, and then cotangent. So, kahit hindi nyo naman na-check actually itong tatlong ito. Kasi, yung tatlong yan, di ba reciprocal lang naman nitong tatlong nauna. So, pag kabisado nyo na itong unang tatlo, it follows na tatandaan nyo na din itong susunod na tatlo. So, yan yung ating co-function identities. Next, we have the Pythagorean identities. Dito kay Pythagorean identities, di ba sabi natin sa isang triangle, sa isang right triangle, sabi ni Pythagorean theorem, say this is side A, side B, and side C. So, sabi kay Pythagorean theorem, si C squared daw equal siya kay A squared plus B squared. Now, dito, ang gagawin natin, express natin yung ating Pythagorean identities or itong mismong Pythagorean theorem natin in terms of trigonometric functions. So, balikan natin. So, ito din naman yung ginamit nating drawing dito sa ano, no? Pakita ko lang yung drawing natin kanina kay Pythagorean theorem. Ito. So, A, itong horizontal, B yung vertical, and then hypotenuse is C. So, ito yung Pythagorean theorem natin, no? So, sabi naman natin, yung mismong figure na yan, yun din yung ginamit natin para dito. Sabi natin, si sine theta is B over C, si cosine ay A over C, and then si tangent ay
B over A. So, ito i-rewrite ko lang doon sa ating slide. So, dito, si sin theta, lagay muna natin. So, ito yung ating theta. Si sin theta, this is B over C. Si cosine theta, ito naman ay A over C. So, nire-rewrite ko lang yun doon sa ating slide ni Pythagorean theorem. So, ito naman ay B over A. So, kung di nyo alam saan nanggaling ito yung mnemonics na sukatuwa. So, apply nyo lang yung opposite over hypotenuse, adjacent over hypotenuse, and opposite over adjacent. Now, dito, ang gawin natin, ang gawin ko muna, palabasin natin sa nanggaling etong sine squared plus cosine squared equals to 1. So, ang gagawin natin dito, ito yung ating Pythagorean theorem, di ba? I-divide ko siya ng c squared lahat ng terms. So, hindi yan na bago yung pinaka-value ng ating equation kasi kung anong ginawa mo dun sa left side, yung ginawa mo din sa right side. So, dinivide mo lahat ng c squared sa left side, dinivide mo din lahat ng c squared sa right side. Now, if you simplify this, c squared over c squared is 1. And then, eto, a squared over c squared. So, kung tandaan nyo pa si quotient power rule kay exponents, so pag sinabi natin quotient power, if we have a over b, ba't napipindot? A over b, lumilipat ng slide. So, A over B napipindot eh. Ayun ang magsulat. Yan. So, A over B raised to M. Nangyari dito. Wait lang guys. Napipindot ata kapag masyadong mataas yung pagsusulat ko. Baba na lang natin para hindi siya mapindot-pindot. So, sabi sa quotient power rule, if you have A over B raised to M, eto, pwede natin siyang i-represent as A raised to M over B raised to M. So, kung yung exponent sa labas, distribute mo sa numerator and denominator. So, following this, parang ang form kasi nitong si A squared over C squared, ito na form. Ngayon, i-rewrite lang natin pabalik sa ganitong form. So, ito, pwede natin siyang isulat as A over C squared. Ito naman, B squared over C squared, pwede natin siyang isulat as B over C squared. Ngayon, balik tayo dito. So, ano yung value ng A over C? Sabi natin, yan ay cosine theta. Si B over C naman, yan ay sin theta. Papalitan ko lang ngayon. Si A over C, yan ay cosine theta. So, naka-squared plus si B over C ay sin theta naman. So, sin theta na naka-squared. So, re-rearrange lang natin. So, unahin natin isulat si sin squared. So, sin squared theta plus cosine squared theta. So, ito na yung identity na ito. So, nasa left side lang C1. Pero pwede naman pag-swapin na yung left and right side ng ating equation. So, yun yung pinanggalingan nito. So, pagdating pa na sa pagsusulat ng exponent ng trigo, so dito natin siya nilalagay sa pagitan ng trigo tapos ng angle na theta. So, minsan kasi kapag ang pagsulat natin ng angle is sin theta tapos nandito yung squared. So, possible kasi ma-misinterpret siya na yung theta or na yung ating squared or yung exponent natin is doon lang naka-raise kay angle theta. So, para maiwasan yun, kaya dito natin nilalagay yung exponent ng isang trigo function. So, yun yung unang identity natin. Now, kung gagawin natin para mahanap itong dalawa pa, so instead of dividing by c squared, so pwede natin gawin, i-divide naman natin ng a squared.
So, eto siguro screenshot nyo na lang kung ino-note nyo siya. So, para hindi tayo magdagdag ng ibang slide, so buburahin ko na lang. Although video naman 'to 'no, so pwede niyong i-replay para ma-screenshot if ever na hindi niyo pa na-screenshot. So dito instead of dividing by c squared, di-divide ko na lang siya ng a squared muna para mapalabas natin yung isang identity. So dito, yung ating equation, so c squared over a squared, pwede natin siyang isulat as c over a na naka-squared. Ito naman a squared plus divided by a squared is 1 plus b squared over a squared is b over a squared. Now, dito, itong si b over a, ito yung tangent. Pwede nating palitan ito ng, so rewrite ko si 1 plus b over a squared. That's tangent theta squared. Now, ito, so ano yung ating c over a naman? So, dito kasi walang c over a. Ang meron ay a over c. So, basically, si a over c ay nireciprocal para maging c over a. So, kung naka-reciprocal siya, dapat i-reciprocal mo din yung trigo niya. So, ano ba yung reciprocal ng cosine? So, ang reciprocal ni cosine ay secant theta. So, kung c over a squared dyan, dapat ito ay secant squared theta. So, yung identity na to, ito naman siya. So, kumbaga iba lang yung arrangement niya. So, tangent squared plus 1. So, ito commutative property of addition naman, pwede mong si 1 plus tangent squared theta equal lang siya kay tangent squared theta plus 1. Tapos, equal yun kay secant squared. Now, etong pangatlo, following the same solution, instead of dividing by a, di-divide naman natin yung ating equation ng b. Instead of a squared and c squared, b squared naman yung gagamitin natin. So, ito, c squared over b squared can be expressed as c over b squared. Ito naman is a over b squared plus, so b squared plus b squared, b squared divided by b squared is 1. So, na si a over b, wala. Si c over b, wala rin. Pero dito, ang meron is b over c. So, si b over c, yan ay reciprocal na ito. So, basically, si c over b, yan ay reciprocal ni sin theta. So, ano ang reciprocal ni sin theta? That is cosecant theta. And since naka-squared, di squared din natin. Si a over b, walang a over b dito. Ang meron ay b over a. So, ibig sabihin reciprocal ulit. So, reciprocal siya ng tangent. So, anong reciprocal ni tangent? Cotangent. Naka-squared. So, cotangent squared theta ang ilalagay natin. And then, plus 1. So, ito naman yung identity na yan. So, yan yung ating Pythagorean identities, no? So, next, we have the sum and difference identities. So, ito is kapag sa loob ng trigo, meron kang pinag-add or pinagsusubtract na dalawang angle. So, for this case, meron tayong angle theta and angle beta. So, by the way, no, dito kasi merong mga ginamit na symbol. So, plus, minus, and minus, plus. So, dito, ang palatandaan, no? For example, ito kay sin theta. Kapag ang ginamit mo dito ay plus, ang gagamitin mo dito sa kabilang side ay minus. So, basically, kung ano yung ginamit mo sa taas dito, o kung ginamit mo yung nasa taas na operation, dapat nasa taas din na operation ang gagamitin dito. Same with this, nag-plus ka dito, dapat dito naman mag-minus ka. So, yun yung pinaka-rule ng ating sum and difference. O, wait lang. Parang mali tayo dito daw. So, baliktad, dapat ito ay plus minus din. Ayusin lang natin. Ayan. So, sin theta plus beta, dapat plus din yung gagamitin dito. So, ito yung mali, no? Ang tama is yung cosine.
So, dito pinagsama na kasi basically yung summing difference. So, para hindi na sila maghiwalay. Kaya gumamit na lang ng plus minus, minus plus na symbol. So, dito, for example, ang hinahanap mo is sine ng theta plus beta. So, this is sine theta cosine beta. So, plus yung ginamit mo, yung plus nasa taas. So, ang gagamitin mo din dito is yung nasa taas din. So, this is plus cosine theta sine beta. So, ganyan siya gumagana. Kung ang ginamit mo naman dito is minus, ang gagamitin mo dito is minus. So, basta kung ginamit mo yung nasa taas dito, no? Nasa taas din. Kung nasa baba din yung gagamitin sa kabilang side ng equation. For example, dito kay tangent. Let's say, hinahanap mo ano si tangent theta minus beta. So, si minus, siya ay nasa ilalim na operation. So, ang gagamitin mo dito dapat minus din. Yung nasa ilalim. So, equal lang dapat ito kay tangent theta minus tangent beta over 1 plus tangent theta tangent beta. So, yan yung ating sum and difference identities. So, dito, parang medyo tongue twister na mnemonics yung palatandaan. Yung ginagamit namin pag memorize dati. So, ito is sin, cos, cosine. Ito naman ay cos, cos, sin, sin. Okay, nang bahala kung gusto nyong gamitin yon. So, parang medyo tongue twister din yung dating niya. So, yun yung ating identities na Pythagorean and sum and difference. Next, we have the double angle identities and half angle identities. So, dito kay double angle identities muna. So, ito ay actually related lang dun sa ating sum identities. For example, dun sa previous slide natin, di ba sabi natin, si sine theta plus beta, ito ay sine theta cosine beta plus cosine theta sine beta. So, kapag plus ka dito, plus din dito kapag sine. Now, etong si sine theta kasi, si sine 2 theta, pwede natin siyang i-rewrite as sine theta plus theta. So, parehas lang ito, no? Kasi ito, nasa loob, theta plus theta. So, isang theta plus isang theta, di dalawang theta. Kaya parehas lang sila, no? So, dito, ang nangyari, bale, kung dito sa sum identity natin, magkaiba yung value ng theta and beta. So, dito kay double angle, basically, yung pinag-add natin ay equal na angle. So, dito, yung beta, nagkataon na equal kay theta kapag dito kay double angle identity. So, dito, pwede natin gawin, sabi natin, following this rule kay, sin, cos, cosine kay sum identity. So, this is sine ng first angle, theta, times cosine ng second angle, cosine, theta din lang naman siya, plus cosine nung first angle times sine nung second angle. Yung nangyari, ito yung siya. Ngayon, pagdating kay product, di ba, kay multiplication ng values. So, etong si cosine theta times sine theta, pwede natin siyang i-rewrite as sine theta times cosine din. For example, para siyang 2 times 3 equal lang siya kay 3 times 2. O parehas silang equals to 6. Kung gawin natin, i-rewrite lang natin to. So, sine theta cosine theta plus, so ito i-rewrite natin, pagbaliktad rin lang natin. So, maging equal lang ito kasi product naman sila. So, kahit magbaliktad. So, kung papansin ninyo, so etong dalawang term natin, parehas na sine theta, cosine theta. Para siyang similar term, so pwede natin i-combine. So, this is basically dalawang sine theta, cosine theta. So, ito yung ating identity na yan. So, next identity. So, hindi na natin di-derive lahat, no? Para, hindi masyadong tumagal yung ating videos. So, pakita natin paano nakuha yung mga ibang angle and then sundan na lang yung process na ginamit natin para ma-derive yung ibang identities. So, dito naman kay cosine 2 theta. So, ito ay cosine theta plus theta. Pwede, etong kay cosine theta, diba? Ito yung cos, cos, sin, sin. So, ito naman, cos, cos, sin, sin. So, cosine ng first angle, cosine ng second angle. So, plus na theta.
Pag plus yan, dito ay minus. So, sine ng first angle times sine ng second angle. Pag sinimplify natin to, so cosine times cosine is cosine squared theta minus sine times sine is sine squared theta. So, yun yung ating double angle. So, ito yun, cosine 2 theta. And then, for the tangent 2 theta, the tangent theta plus theta naman siya. And then, apply nyo na lang ano yung sum identity ni tangent. So, ito yung tangent first angle plus tangent second angle divided by 1 minus product ng tangent ng first angle, tangent ng second angle. So, makukuha itong tangent 2 theta na identity natin. So, dito, ang gusto ko kasing ipakita is merong dalawang version pa si cosine 2 theta to, no? Sorry. Cosine 2 theta. Si cosine 2 theta, sabi natin, this is cosine squared theta minus sine squared theta. So, ito yung identity na yon. Now, kung babalikan natin yung ating Pythagorean identity naman, sabi doon, sine squared theta plus cosine squared theta equal siya kay 1. So, nandito, ito yung sinulat ko, no? So, ito yung Pythagorean identity natin na una. Now, ang gawin natin, from this equation, pwede tayong mag-transpose. For example, transpose mo si cosine dun sa kabilang side ng equation, magiging negative siya. Ibig sabihin, pwede nating isulat na si sine theta o sine squared theta equal siya kay 1 minus cosine squared theta kapag nilipat sa kabilang side si cosine squared. Similarly, instead of transposing cosine squared, pwede namang si sine squared yung i-transpose mo. Kapag ginawa mo yon, si cosine squared na matitira sa left side, equal lang ngayon siya kay 1 minus sine squared theta. So, itong dalawang ito, no? Ito and then ito, it's a matter of transposing one term to the other side of the equation para mahanap yung sine squared and cosine squared. Ang gagawin natin, itong sine squared na to, isa-substitute natin dito. Later on, so ganun din yung gagawin natin kay cosine squared na to. So, unahin muna natin si sine squared. So, eto cosine squared, kopyahin ko lang muna, minus, sabi natin minus sine squared, pero yung sine squared na gagamitin natin, eto. So, yung sine squared based kay Pythagorean identity, equal lang siya kay 1 minus cosine squared. So, sa substitute natin, si sine squared, papalitan ko ng 1 minus cosine squared theta. So, you have to sundan yung substitution, no? And then, this is cosine squared theta. Distribute natin yung negative. So, negative 1. Negative times negative cosine squared magiging positive cosine squared theta. So, dalawang cosine squared, pwede nating pagsamahin. So, meron tayong dalawang cosine squared theta minus 1. So, this is actually one expression ng cosine 2 theta natin. Similarly, so dito, rewrite ko ulit. Si cosine 2 theta equal lang siya kay cosine squared minus sine squared. So dito, ang gagawin ko naman, si cosine squared na ito, papalitan natin ng 1 minus sine squared based sa Pythagorean identity. So si cosine squared, papalitan ko ng 1 minus sine squared theta minus sine squared theta. So tanggalin lang natin yung parenthesis. So 1 minus sine squared minus sine squared. So, dalawang negative sine squared pwedeng pagsamahin as 1 minus 2 sine squared theta. So, yan ngayon yung ating another expression ng cosine 2 theta. So, parang ito tatlo yung possible na equation ng cosine 2 theta natin, no? Pwede siyang 2 cosine squared minus 1, pwede siyang 1 minus 2 sine squared. Or pwede rin ito, original, cosine squared minus sine squared. And then, lastly, we have the half-angle identities. Kasi half-angle identities, actually, ang pinaka-derivation natin, no? Pero hindi na natin siya papakita. So, nanggaling lang din siya dito kay cosine squared. So, eto, specifically si sine, theta over 2, galing siya dito kay 1 minus 2 sine squared. So, ang ginawa dito, nag-let x is equals to theta over 2 ka lang para
palabas yung kalahating angle. So, dito kasi parang nag-multiply ka ng 2, no? Kay double angle. Dito naman, parang nag-divide ka ng 2 kay angle theta. So, pero ito yung expression, no? So, dito, pinagkaiba lang naman ng dalawa, no? So, pares na 1 cosine over 2 yung nasa loob ng square root. Kapag sine, minus. Kapag cosine is plus. And then, etong tangent theta. So, kahit hindi nyo naman ikabisaduhin to. So, tandaan nyo na lang, si tangent ay equal kay ratio ng sine over cosine. At ipag-divide nyo lang etong unang dalawa, makukuha nyo na etong si tangent theta over 2. So, yun yung ating mga identities.